Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinalulugda ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubayan ng Panginoon, kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya'y kitongin. Siya ay si Naaman. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita. Ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, "Kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta sa Samaria, tiyak na gagaling siya." Ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman. Nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa. Sinabi naman ng hari, "Pumunta ka at pagdadalhin kita ng sulat sa hari ng Israel." At lumakad nga si Naaman. May dala siyang 30,000 putol na pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, "Mahal na Haring Horam, ang may dala nito'y si Naaman na aking lingkod. Ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong." Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, "Ako ba'y Diyos na maaaring pumatay at bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin ang kanyang sakit? Baka naman humahanap lang siya ng dahilan para magdigmaan kami." Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, ipinasabi niya, "Bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel." Ipinasabi nga ni Haring Horam kay Naaman na ang hanapin nito'y si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang karwahe at nagpunta kay Eliseo, kasama ang marami niyang kawal na kabayuhan. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, "Akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid, tatawagan ang Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan, at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro na may mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo." At galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, "Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis?" Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya sa ilog Jordan at lumubog ng 7 ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo, na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, "Ngayoy napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel." Ang salita ng Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring sa harap mo ay sumamba? Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Sion ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog, yamang galak at ligaya ang sa aki iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos.
Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumating si Jesus sa Nazaret, sinabi niya sa mga nasa sinagoga, "Tandaan ninyo, walang propetang kinikilala sa kanyang sariling bayan, ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming babaeng balo sa Israel noong kapanahunan ni Elias nang hindi umulan sa loob ng 3 taon kalahati at magkaroon ng matinding tagutom sa buong lupain. Subalit hindi sa kanino man sa kanila pinapunta si Elias, kundi sa isang babaeng balo sa Sarepta, sa lupain ng Sidon. Sa dinami-dami ng mga kitongin sa Israel noong kapanahunan ni Eliseo, walang pinagaling isa man sa kanila. Sina Aman pang taga-Syria ang pinagaling." Galit na galit ang lahat ng nasa sinagoga nang marinig ito. Nagtindigan sila at ipinagtabuyan siyang palabas sa taluktok ng burol sa kinatatayuan ng bayan upang ibulid sa bangin. Ngunit dumaan si Jesus sa kalagitnaan nila at umalis. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita sa Lunes na ito ng ika-3 linggo ng Kwaresma. At ang ating mga pagbasa ay patuloy tayong inihahanda sa parating na paghihirap, pagpapako sa krus sa ating Panginoon at ang kanyang muling pagkabuhay. At isa po sa dahilan kung bakit po siya ay kinamuhian at ipinako sa krus ay dahil hindi siya tinanggap ng kanyang kapwa, ng sarili niyang kababayan, ng sarili niyang mga kalahi ay hindi siya tinanggap. No, kung titingnan po natin sa kasaysayan ng lipunan at ng mga ibang kilala at sikat na halimbawa manunulat, mga artista, mga negosyante, meron po sa kanila na may mga kwentong sa simula ay hindi rin po sila tinanggap. No, at bagamat sa simula ay numana sila ng rejection, hindi nakilala ang kanilang galing, hindi nakita ang kanilang potensyal, kaya't hindi sila tinanggap sa trabaho o hindi sila winelcome sa halimbawa sa negosyo, ay dahil hindi sila nag-give up. Naranasan din po nila na balang araw dumating ang pagkakataon na ipakita nila ang kanilang tunay na galing at tunay na potensyal. No? At sinong talo? Di yung mga hindi tumanggap sa kanila. Ngunit ang tumanggap sa kanila later on, ayun ang nag-benefit o natanggap nila ang benepisyo ng kagalingan ng taong kanilang una hindi tinanggap. Kaya nga mga kapatid, ay tayo maging maingat din sa ating panunuri o paghusga sa tao. Yung unang impression, minsan tama, minsan mali. No? At ganun din po ang naranasan ng ating Panginoon. Sa simula, akala nila pangkaraniwang tao lamang siya. Bagamat may galing, at dahil siguro sa inggit o kung ano man, dahil sabi nga, sino ba ito? Kababayan lang natin to, kilala natin ang kanyang background. And dahil lamang doon, ay hindi nila tinanggap si Jesus. Kaya't maliwanag po ang sinabi ng Panginoon na isang dahilan kung bakit siya dadalhin sa Golgotha at ipapako sa krus, sabi niya sa ebanghelyong ito, dahil ang propeta hindi tinatanggap sa kanyang sariling bayan. Minsan po kasi hindi tinatanggap ang isang tao, nakakagawa ng hindi maganda o hindi mabuti. Pero minsan kahit din po yung gumagawa ng mabuti at maganda, kahit din po yun minsan hindi rin po tinatanggap. Kaya nga po minsan namamali talaga ang pananaw at paghusga ng tao. Kung tayo man po ay dumanas ng mga ganyang karanasan, mga kapatid, maging matibay lamang po tayo. 2 bagay po siguro ang makakatulong sa atin. Kung tayo man ay nasaktan dahil tayo ay hindi tinanggap, una ay ang panahon. Time heals, sabi nga nila. Dahil kung tayo ay naghintay lamang ng panahon, no, at tayo nagtiis, darating din ang panahon na maghihilom anuman pong sugat ng ating natamo dahil tayo hindi tinanggap ng ibang tao o tayo ay na-reject. No? At ang pangalawa, maliban sa panahon, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po siguro siya ay dumating dito sa lupa kasama natin
upang maranasan din niya ang lahat ng ating nararanasan. Wala po tayong masasabi na, Panginoon, hindi ninyo naiintindihan ang aming sitwasyon. No? Bagkus, sasabihin siguro sa atin ng Panginoon, tayo kaya, mararanasan kaya natin lahat ng pait at hindi pagtanggap na kanyang naranasan ng kanyang kapanahunan? No? Mas grabe po siguro yung karanasan ng ating Panginoon. Kaya nga po sa kanyang nauunawaan niya ang ating mga pinagdaraanan sa buhay, kaya't sa kanya lamang po tayo kakapit. Ano man po ang pinagdaraanan natin sa ating landas ng buhay, dumaan po tayo sa daan ng krus at tayo magbata ng sarili nating bigat sa ating balikat, alalahanin po natin na nangunguna na sa atin ang Panginoon. Ang bato na hindi tinanggap ng mga manggagawa, in the end, siya po ang panulukang bato, the foundation ng lakas ng gusali ng building. Ganun din po ang mangyayari sa ating Panginoon. Bagamat hindi siya tinanggap ng kanyang kapwa, tinan niyo po, after more than 2,000 years, siya ang sandigan ng ating simbahan, ang lakas ng ating pananampalataya. Amen.